It's a Friday. Pahinga na naman tayo bukas. Pero bago tayo magpahinga na tuluyan for the weekend, syempre, mag-Spokes Hour na naman tayo. At syempre, meron pong importanteng development. No? At kinakailangan kong ipaliwanag sa inyo kung bakit importante itong development nito sa kaso ni Tatay Digong sa ICC. Naghain po kasi ang abogado ni Tatay Digong ng isang motion para ma-disqualify itong ICC prosecutor na sa Kirim Karim na makialam sa prosecution ng kaso kay Tatay Digong. Now, sa ngayon po, naka-temporary leave po itong si Karim Khan dahil po siya ay naimbestigahan because of sexual misconduct. Dati nga sabi ko, inimbestigahan siya dahil siya ay manyakis. So, hindi po talaga siya ngayon sumasapi. Pero may posibilidad na bumalik siya kasi nga po, temporary lang yung leave niya. At ang motion na hinihingi ng mga abogado ngayon ni Tatay Digong ay permanente na wag siyang payagang mag-participate sa paglilitis ng kaso. Now, para maintindihan nyo bakit pinapadisqualify itong ICC prosecutor na ngayon po ay naka-voluntary leave habang iniimbestigahan for being manyakis, dapat nating balikan ano yung pagkakaiba ng ICC sa hukuman natin na na-influence ng mga Amerikano. No? Yung mga Europeans, yan yung tinatawag nating inquisitorial. Yung inquisitorial, hindi nila binibigay yung obligasyon na kumalap ng ebidensya sa biktima o sa abogado ng biktima. Kung hindi, hukuman mismo ang kumukuha ng ebidensya. Ganyan yung sistema natin sa Pilipinas kung tayo nasa ilalim pa ng mga Espanyol at yung mga prosecutor sa Espanya hanggang ngayon, ang tawag sa kanila ay judge. Now, itong ganitong tradisyon na inquisitorial ay taliwas doon sa sistema na ating pinapatupad sa Pilipinas na ang tawag ay adversarial. Dito sa adversarial, yung mga partidos kasama na yung mga biktima ang siyang kumakalap ng ebidensya at sinusumite sa piskalya at sa hukuman. So yan po ay malaking pagkakaiba. At dahil po dyan, malaki rin yung magiging impact nitong pagkakaiba nito, yung pagiging inquisitorial ng ICC, doon sa desisyon kung dapat nga bang ma-disqualify itong ICC prosecutor. No? Now, bakit ba siya pinapa-disqualify? Well, una-una po, no, under the ICC, 3 po yung proseso na pinagdadaanan bago makarating sa confirmation of charges. Unang-una, yung preliminary examination. Itong preliminary examination, wala pong pakialam ang hukuman diyan. Ang tanging may pakialam diyan ay yung prosecutor. Now, ano hinahanap sa preliminary examination? Well, a preliminary examination ay humahanap ng reasonable basis to believe na mayroong crime na nagawa at dapat itong litisin sa ICC. Wala pong pakialam ang korte dyan. Tanging prosecutor lamang. Sa kaso ni Tatay Digong, yung preliminary examination ay pinatupad nung kanyang sinundan na taga-Africa. Okay. So, supposedly, dahil hindi naman yung kabahagi ng proseso ng hukuman, importante lang ang preliminary examination kasi nga po, gaya na aking in-explain dati, na sa ICC para maengganyo yung mga bansa na gaya ng Estados Unidos na sumapi, bagamat napakamakapangyarihan ng prosecutor, ang naging compromise ay gagawa ng pretrial chamber na kinakailangan mag-authorize sa prosecutor at every step of the way ng proseso. So ang tanging stage na hindi involve ang hukuman ay preliminary examination at tanging prosecutor lang ang nagde-decide kung talagang siya ay magko-conduct ng preliminary examination. Ang standard dyan is reasonable basis to believe na mayroong crime na na-commit within the ICC jurisdiction. No? Matapos dyan, ay pupunta siya sa preliminary investigation. Okay? Now, ang preliminary investigation ngayon ay kinakailangan ng i-authorize ng hukuman. Okay? At ito ang nangyari na nag-apply yung dating prosecutor for preliminary investigation at ginarant naman ng hukuman. Now, ano ba yung hinahanap naman ngayon sa preliminary investigation? No? Ang preliminary investigation, hindi gaya sa Pilipinas. Hindi pa sila humahanap ng probable cause. Kasi yung probable cause na yung likelihood na may krimen na naganap at ang nasasakdal, ang posibleng gumawa niyan, ay doon sa confirmation of charges.
Dito sa preliminary investigation, naghahanap sila ng ebidensya para mag-issue ng warrant of arrest. Anong kinakailangan namang ebidensya para mag-issue ng warrant of arrest? Ito yung reasonable grounds to believe that the person committed the crime within the jurisdiction. Yun na nga po. So it is definitely mas mababa sa beyond reasonable doubt, pero mas mababa din dun sa probable cause na tinatawag. Kasi yan po yung poprebahan pa sa confirmation of charges. So ito, reasonable grounds to believe that the person has committed the crime within the ICC jurisdiction. Pero ano ang papel ng prosecutor dito? Ang papel ng prosecutor dito ay hindi lamang prosecutor na naghahanap ng ebidensya para patunayan siya nagkakasala. Ang prosecutor sa estadong ito ay gumaganap ng papel na para siyang mahistrado rin. Hindi lang ebidensya para mademanda ang akusadong hahanapin ng prosecutor sa preliminary investigation, kinakailangan tignan din ng prosecutor yung mga ebidensya na nagpapatunay na walang pagkakasala ang nasasakdal. Yan yung diferensya, pagkakaiba ng sistema natin. Ang piskal sa Pilipinas maghahanap ng ebidensya kung meron bang sapat na ebidensya na tatayo sa hukuman at mapapatunayan ang pagkakasala ng isang nasasakdal. Sa inquisitorial system, oo, hahanap din siya ng ebidensya para mapakita na po pwede ngang makasuhan at makonvict ang akusado, pero pag meron din siyang nakitang mga ebidensya na nagpapatunay na hindi dapat kasuhan ng isang tao, yan ay dapat ikonsidera rin niya. Kasi parang mahistrado na siya at that point na nagko-conduct siya ng preliminary investigation. Now, sasabihin ng mga piskal sa Pilipinas na ganyan din ang katungkulan nila. Dahil kapag nagpresenta na ng ebidensya ang mga biktima at ang mga pulis, obligasyon naman ng piskal na i-assess kung mag-aaksaya lang ba ng pera at panahon ang Estado sa pagpapalitis ng kasong ito dahil baka naman hindi ito tatayo at walang conviction. Ang pagkakaiba sa Pilipinas, pulis, biktima ang kakalap ng ebidensya. Sa ICC, obligasyon ng prosecutor na kumalap ng ganitong ebidensya. Hindi ito pinasobaya sa kamay ng mga biktima. Siya mismo ang kukuha ng ebidensya. Pero yung ebidensya na kukunin niya, hindi lang ebidensya na nagpapatunay na nagkakasala isang tao, kinakailangan tignan din niya yung mga ebidensya na magpapatunay na walang pagkakasala ang tao. Bakit? Kasi nga ang sistema sa ICC, kulong muna bago mag-probable cause. So kung ikaw ay magkukulong ng tao bago mag-probable cause na madidetermine sa confirmation of charges, gaya ni Tatay Digong, na 6 na buwan munang pagkakakulong bago malaman kung mayroong probable cause, kinakailangan tapat naman yung prosecutor sa pagkakalap ng ebidensya. Kung minakalap siyang ebidensya na nagkakasala, dapat timbangan niya yan dun sa ebidensyang nakalap niya kung meron ng ebidensya na hindi nagkasala. Now, saan pumasok ngayon ang papel ni prosecutor? Itong si Prosecutor Can, siya pala, na hindi niya dineklara, nung siya ay pribadong abogado, ay naging abogado sa ilang mga biktima ng di umano war on drugs ni Tatay Digong. Hindi niya ito isinapubliko. Hindi niya ito dineklara sa hukuman. Bagamat, yung preliminary examination ay kinundak ng kanyang predecessor, nung pumasok siya, diyan nagsimula ang preliminary investigation na meron siyang obligasyon na sabihin na siya ay naging abogado sa mga complainants laban kay Tatay Digong. Anong epekto ng hindi niya pagdedeklara o pagpapas sa publiko nitong ganitong impormasyon? Well, nanumpa kasi sila bilang prosecutor na kapag sila ay nagko-conduct ng preliminary examination, dapat sila ay maging patas and objective. Paano ngayon magiging objective ang isang naging abogado ng complainant labang kay Tatay Digong? Yun ang dahilan kung bakit merong conflict of interest. Yung hindi niya pagpapapubliko at pagpapaalam sa hukuman na siya ay dating abogado ng ilang mga nagsasakdal
nagrereklamo labang kay Tatay Digong dito sa war on drugs ay dahilan kung bakit siya ay naging bias na sa kanyang preliminary investigation. Tatandaan niyo po ha, ang pagkakaiba ng preliminary investigation sa inquisitorial system, dapat patas ka. Kasi nga, ang proseso ng hukuman, kulong ka muna bago mag-probable cause. So kinakailangan maging super patas ka na kung meron ka ring ebidensya na nagpapakita na wala talagang pagkakasala yung tao, dapat yan, timbangin mo. At saka ka lang maghihingi ng warrant of arrest kung sa iyong paningin, mas mabigat yung ebidensya na nagpapatunay na dapat nga siyang litisin kesa doon sa ebidensya na nagpapatunay na hindi siya dapat litisin. Pero itong issue ngayon sa disqualification ni Prosecutor Can, bakit hindi mo dineklara na abogado ka ng ilang mga nagrereklamo? Dahil yang pagiging abogado mo ay sigurado nakaapekto sa iyong pagiging impartial sa paninimbang ng ebidensya. Baka nga meron pa mga ebidensya na alam niyang narariyan na magsisilbing exculpatory o magpapatunay na dapat walang pananagutan ng Presidente Duterte pero hindi mo kinonsidera. Pag yan ay napatunayan, yan po ay prosecutorial misconduct. Yan ay isang pagkakaiba rin ng ating sistema. Dahil dito sa Pilipinas, hahanap at hahanap lang ng ebidensya ang piskal para tumayo ang kaso sa hukuman. Pero sa inquisitorial system, hahanap siya ng lahat ng ebidensya at kapag merong siyang nadiskubre na ebidensya na po pwedeng magpakita na hindi dapat o parusahan ng isang tao, dapat ilabas din niya yan at gamitin bilang basihan kung siya nga ay hihingi ng warrant of arrest. Naintindihan niyo po yun? Yun yung pagkakaiba at yun yung importansya ng ganitong motion ngayon para ma-disqualify si Prosecutor Can. Bagamat ngayon, hindi po siya aktibong nagpa-participate dahil nga siya ay on leave. Now, sa tingin ko, dapat talaga tignan ng hukuman ano yung mga ebidensya na exculpatory na hindi isinapubliko ni Karim Can.